Ang kapit-tuko sa posisyon na si dating Senate President Alan Peter Cayetano ayaw pa ring sumuko, mga tol. Talagang gusto niya yata talagang ulitin yung nakalipas na panahon, pero hindi niya na magagawa ngayon dahil hindi niya na kontrolado ang administrasyon diyan po sa Senado. Pero bakit po natin sinasabing ayaw pa ring bumitiw nitong si Alan Peter Cayetano? Kasi ang katotohanan, mga tol, factually wala na sa kanya ang pagiging pinuno ng Senado. And mukhang legally, unti-unti na po itong naglalaho sa kanya sapagkat sa araw po na ito, ang Integrated Bar of the Philippines ay nagpahayag na po ng kanilang saloobing legal tungkol po sa questionableng quorum nito pong June 3, 2026. Mamaya babasahin po natin ang official statement ng Integrated Bar of the Philippines. Pero puntahan muna natin ito pong issue kay Cayetano. Mukhang gusto po siyang ipapersona ng grata ng isa pong kongresista sa kanilang lugar. At syempre, nakakahiya itong ginawa ni Cayetano para lamang madamay ang mga kapwa niya senador. Hayagan niya pong inusisa kanina sa bogus hearing na yan, yung di umano'y partisipasyon nito pong si Senador Ping Lacson at Senador Tito Soto na sila daw po'y tumanggap ng pera ng maleta. Yan po ang ating pag-uusapan. Unahin lamang muna natin ito pong kapit-tuko sa kapangyarihan na si Alan Peter Cayetano. Dito po sa balita ng News 5, gusto nang bumaba bilang SP? Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na kung maaari lamang daw ay nais na niyang magbitiw bilang Senate President ngayong araw. Talaga nga naman, oh, may paganyan-ganyan pa, nagpapaawa lamang pero wala naman talagang intensyon na bumaba sa kanyang pwesto, na wala namang talagang hinahawakan ng pwesto. No? Tandaan natin, hindi na kinakailangan pang magbitiw ni Alan Peter Cayetano kasi hindi na po siya ang Senate President. Ganun lang kasimple yon. Kaya kung meron pa po itong dangal at delikadesa sa kanyang sarili, hindi na po dapat siya nagsasabi ng ganito. Tanggapin niya na lamang na wala na po sa kanya ang posisyon na yan. Sabi niya pa dito, ang problema, eto pa, biglang gagamitin ang mga kababayan po nating Pilipino. I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected, hindi pa tayo nag-e-elect ng successor. Ay, nako! Sabi niya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pia Cayetano. Pero yung Blue Ribbon Committee na yan, wala na po yan. Bogus na po yan. Ayaw pa rin tanggapin itong si Alan Peter Cayetano na wala na sa iyo ang presidency ng Senado. Anak ng teteng, kahit wala pang successor, hindi ka na presidente ng Senado, Alan Peter Cayetano. Tanggapin mo na yung katotohanan na yan. Wala na sa iyo ang posisyon na yan. At syempre, dahil po sa hearing na yan, kung sino-sino po ang mga pinagdadamay na pangalan na binanggit na po natin sa nauna nating live stream kani-kanina lamang, pero dito, pagtutuunan natin ng pansin ngayon ang pangalan ni na Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson. In focus kay Senator Tito Soto. Pero in reaction sa pagdamay sa pangalan ni Senator Ping Lacson, siya po ay nagpalabas ng kanyang pahayag sa kanyang Facebook page kani-kanina lamang. Nakalagay po rito, desperado, baseless, nakakasuklam, inilantad lamang ni disgraced ex-SP Cayetano ang masamang asal gamit ang mga pilit na pasaring para idawit ang pangalan ni Senator Ping Lacson sa korupsyon sa kanilang bogus Blue Ribbon Committee hearings. He is disgusting, sabi ni Senator Ping Lacson. Disgraced ex-SP Cayetano desperately dragged my name in a bogus BRC hearing without an iota of evidence. Kahit maliit lamang na ebidensya, wala daw po, or even a tiny bit of basis or reason except to pull me into a corruption controversy. He exposed
his loathsome behavior by using overstretched innuendos. No? Yun kasi, hindi ko pinanood to sa totoo lang mga tol eh. Pero syempre, may mga nakamonitor na mga staff itong sina Senator Ping Lacson at Tito Soto at yun yung naging basihan nila ngayon kung bakit po sila nagre-react ngayon ng ganito sa ginawa nitong si Alan Peter Cayetano. In particular, ito po yung naging pahayag ni Alan Peter Cayetano nang tinatanong niya yung member po ng 18 nagpapakilalang ex-Marines. Pakinggan po natin ito at later yung interview nito pong si Senator Tito Soto. Po, sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to? Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiretso yung limo ni boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parangdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa. Hinabol ko yung dalawa at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So, isang maleta lang. 5 po, 5. Year 2024 po, bago mag... Campaign period. Yes po. Okay. Yan ah. Yan po yung mga partikular na paratang nito pong ex-Marines di umano na ito laban kay Senator Tito Soto. Pero syempre, merong unang pahayag dyan si Senator Tito Soto at yan po ay kalat naman sa mainstream media na at balita nga po in particular dito po sa GMA News. Sinagot ni Senator Tito Soto ang mga paratang ng umano'y 18 ex-Marines sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ngayong araw, June 4. Ulitin ko lamang po, bogus hearing po yan para sa kalinawan po ng lahat. Ayon kay Soto, pumanaw na raw ang pinangalanang Mark na tumanggap umano ng maleta para sa kanya. Ayaw ko nang patulan mga lumang tugtuging kasinungalingan nila. I'll just see them in court. Oy, mukhang magsasampa ng kaso. Ito pong si Senator Tito Soto. Senator Tito Soto, I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. The name they mentioned na EA ko raw na tumanggap ay si Mark. Mark died in 2015. EA Executive Assistant. No? At dito sinabi ni Senator Tito Soto na magkita-kita sila sa korte, malamang sa malamang ganun talaga mangyayari dito mga tol, lalong-lalo na bogus hearing po yon. Hindi po sila protected doon ng parliamentary immunity sa pagbibigay ng testimonya sa komite. Kasi bogus hearing hindi po kinikilala na opisyal ang komite na yon kanina. At syempre dahil ginawa po nila yon sa pamamagitan po ng live streaming, naka-live streaming po ang iba't ibang Facebook pages ng mga senador na involved po dyan at iba't iba pang mga vloggers at mainstream media na sumusuporta sa pagdinig na yon kanina, malamang sa malamang magka-qualify po ito for cyber libel. No? Kaya ewan natin kung saan hahantong ang mga Marines po na ito sa kanilang mga pinagagagawa. Pero ang isa sa mga alegasyon ngayon dito sa 18 ex-Marines ay ito daw po ay tumanggap, no? Sila daw po ay tumanggap ng pera kapalit ng pagtestigo diyan po sa Senado. At isa po sa mga inimbitahan
para po mabigyan ng linaw ay ito pong si dating Congressman Mike Defensor, pinasabpina po ito ng NBI on the basis of this affidavit.